Ang ating menu ngayon ay tinulang manok. Siyempre mayroon tayong karning manok. At nandyan na rin po ang ating mga ingredients ng sibuyas, luya at bawang. At siyempre po mayroon tayong papaya na nakahiwa na. Mayroon din po tayong dahon ng sili. Mayroon din po tayong siling haba. At siyempre mainit na po yung ating mantika sa kawali. Ilagay natin yung bawang. Isunod na natin ang ating luya. Ayan. Ang luya kasi ay pangpatanggal ng langsa ng manok, no? So kailangan natin yung luya na yan. Isunod na natin ang ating sibuyas. Halo-haluin natin ito. Ayan mga kababayan. Sa tingin ko po, pwede na po natin isunod yung ating karning manok. Ayan. Pinakamay ko na lang po yung karning manok kasi ayaw ko po humalo yung mga tubig-tubig pa doon sa lagayan. Tsaka malinis lang po yung aking kamay. Naghugas na po ako nung nakaraang araw. Yun. Ilalapat natin ng mabuti dyan sa kawali. Siyempre parang pantay-pantay po yung pagka-prito natin sa manok, no? O pag-isa sa manok. Ayan, halo-haluin na po natin. Halo-haluin natin ng konti para po magpantay-pantay po yung pagkaluto po ng manok. Yan. Kailangan nakalapat po siya ng mabuti. Yung karne, nakalapat po doon sa mantika, sa kawali. No? At ang gagawin natin, kukuha tayo ng pamintang buo. Dudurogin natin. Naglalagay tayo ng paminta kasi yung paminta pang-paadkin yun ng lansa. Ayaw kasi ng malangsa talaga. Kaya kung ano yung mga nakakatulong para malis yung langsa, ilalagay ko po. Yan, kunti lang na paminta kasi meron na tayong luya eh. So yan, pwede na po yung ganyan lang kakunti na paminta po. Takpan natin. At yan, buksan natin ulit at pakulo. Yan, kumukulo-kulo na siya. Halo-haloin naman natin. Yan. Halo-halo po. Halo-halo. Yan, kailangan maganda yung pagkalapat niya sa kawali. No? Tapos maglalagay tayo ng patis. Kasi yung patis po, maganda po talaga yung pangpalasa po sa tinulang ng manok. Yung po nakakatulong po para yung sabaw po malinamnam. Depende na po sa inyo yung paglalagay ng patis. Bali tinatansya-tansya na lang po yan. Huwag lang masyadong marami kasi siyempre maalat yan eh. Yun. Tapos gagawin natin yan. Tatakpan muna natin muli yan. No? Yan, takpan muna natin. Tapos yan, buksan na naman natin uli. Halo-haluin natin. Sa pagkakataong ito, ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng tubig. At yung manok ay luto na siya eh. Para mga 90% luto na yung manok. Pero syempre hindi pa po pwedeng ganyan. Kaya lagyan natin ng tubig kasi ang tubig, yun ang pinakasabaw. Isang pitsil na tubig sa ganyang 1 kilo na manok, pwede na siya. Depende sa laki ng pitsil. Pero tingin ko konti pa yan kasi patitiningin ko pa yan. So dagdagan ko pa siya ng konting sabaw. Kasi pag kinatining mo yan, kukunti na yung sabaw. Kaya kailangan medyo mas marami yung sabaw para pag tumining siya, makuha mo na yung sabaw na gusto mo kung gaano kadami. So tinatansya din po yan. Ayan po. So ngayon maglalagay tayo ng papaya. Kasi yung papaya yun yung pinaka-partner po sa tinulang manok. No? Ang iba naglalagay sa yuti. Pero ako prepare ako sa papaya. Yan. Ayaw ko rin po ibuhos yung papaya kagad kasi may mga tubig-tubig po dyan. So kinakamay ko na rin po yan. Naghugas na rin po ako mga 3 araw nakaraan. Malinis po yung kamay ko. Huwag po kayo mag-alala dyan. So po. Yan. Kailangan nakalubog po yung papaya ha. Ilulubog natin siya sa sa tubig. Kailangan pantay-pantay. Palulubugin natin talaga siya habang pinapakulo natin. Siyempre maglalagay tayong tanlad. Kasi yung tanlad, sa iyo nakakapagpabango po yan sa ating tinula at nakakaalis din po yan ng lansa ng manok. Opo. Tapos maglalagay din po tayo ng asin. Yan, maglalagay tayo ng asin.
So sa akin nilagay ko doon isang kutsarang maliit na kutsara. Yun, at pakuluan na natin siya. Yan, nakakulo na po yan ng mga 20 minutes na po nakalipas. O more than 20 minutes. Malambot na po yung manok eh. Luto na po siya actually, pero maglalagay pa tayo ng dahon ng sili. Kasi yung dahon ng sili ay isa yung sa nagpapabango po ng tinulang manok. Ang iba naglalagay po dyan malunggay, pero ako mas prepare po ako sa dahon ng sili. Parang mas nasasarapan po ako sa dahon ng sili. Just compare po sa malunggay pagdating po sa tinulang manok. No po. So maglalagay na rin po tayo ng siling haba. Ayan po. Nakakapagpabango din po yan. Tsaka maglalagay na rin tayo ng magic sarap. Depende na po sa inyo kung ano ilagay nyo. Yung iba po, chicken cube. Sa akin, magic sarap lang pwede na po. No? At yan, pakukuluan na po natin yan muli ng mga 2 to 3 minutes lang po. Kasi luto na po yung manok. Actually, yung timpla niyan ay halos tama na po. Yan, nakalipas na po ang 2 minutes o 3 minutes na po yata. Ayan, titikman na natin yung karne o yung tinula nating manok. Maglalagay na po tayo ng manok sa ating mangkok. Pipili tayo ng isang hiwa dyan. Siguro yung mga bandang tikman na natin. Puno ng pakpak. Doon, medyo kasi yun yung medyo matigas na parte. Yan natin susubukan. Ito. Yan. Ang papaya. So yan, naglagay natin siyempre ng papaya. At sabaw. Para matikpan na rin natin yung papaya. Tingin ko yung papaya, tama lang yung lambot. So siyempre lagay tayo ng sabaw. Nasama na po yung daon ng sili at saka po yung bunga ng sili. Sabaw. Yun po. Sarap. Yung manok. Tama lang yung manok, malambot na siya. Ito ha. Ang sarap. Tama-tama. Makakaubos na siya ng isang kalderong bahaw. Bye-bye!